No? Sino ba may Gcash dito? Yan. So, sabi ko, bayad ko actually yun, no, sa travel. Ang amount, 16,000. Wow, dami. So, yung ibigay ko yung number ko. So, pumasok sa iba. So, yung Gcash na yun, number, na-receive ko, nakita ko mali. So, sabi ko, mali ko yung transfer mo, yung nangyari yung Gcash number. Sabi ko, yan po yung nilagay mo. So, binalikan ko yung message ko, tama naman na, mali ang ibigay ko. Pero may pangalawa kong binigay na number, hindi pala yung sinilita. So, isang number lang po sa Gcash number ko ang mali. So, dapat 565, naging 575. So, tinatawagan ko yung number. Nasa Jacob's Well po ako nung na-receive ko yung mali na yun. Sabi ko, pero hindi ako pinatawagan. Pero, tinatawagan ko yung number. Hindi po nag-reach. So, parang cannot reach yung number. So, sabi ko, sana po, hindi talaga yung Gcash number para maging floating lang siya at maibalik sa amin. So, ginawa ko siya April 13. May 1, April 31. May 1 po, may pag-aalay kay Mama Mary. Tama po, sa mga nagsisimba. Opo. May 1, nagsimba ako at lalagay ng bilang na kay Mama Mary. Kasi cannot reach pa rin ang po. So, sabi ko, Mama Mary, bigyan mo naman ako ng ano po. I mean, hindi po ako. Mabuksan sana yung number niya kung totoong kajika siya. O hindi po, mabalik yung 16,000. So, wala ko nakakabon. So, May 1, wala, pinag-reach. May 2, maybe, every time na nagsisimba ako, at nag-aalay ng bulaklak, pinagdadasal ko yung 16,000 ko. At sana, mabuti ang puso ng may-alay ng Gcash. Kasi kung hindi, ayan. So, May 3, wala ka yun. Nag-alay ko yung May 4, May 5, biglang nag-ring yung Gcash, ay yung number na yun. Kasi may mga message na po ako doon. May nag-transfer mo doon 16,000, hindi ko pa kayo kilala. Pero ipinagdadasal ko kung mabuti ginawa ang puso. Kaya di ko nakita ko balik. So, kung sinuwan ko yung ating Gcash na to, may pupunta na, mag-open ko yung Gcash nyo, ay yung phone nyo, para mag-open nyo. And, nag-try ako alas 12 wala. 2:30 nag-ring ng May 5. Tapos nag-ring na ganyan. Sabi ko, sino ko? Sabi ko, ma'am, sino po kayo? Sabi niya, kasi tumatawag kayo sa phone ng boss ko. Sabi niya, ano pong number? So, sinabi na yung sila na nag-reply. Sabi ko, opo, kasi may Gcash pa ko. Tapos, to cut the long story short, sabi nung nakakuha, according siya, yung tawag sa aking secretary, ibang number. So, hindi na niya ako nag-proof ng transfer. Yung attorney ko, nasa ibang bansa daw siya. Kaya siya naka-off ng phone. Kaya kailan di-reach. Nag-open lang siya because of the OTP. Kasi may babayaran siya. At pumasok ako. Ano niyo po? 302 in the afternoon. Nag-iba na sa akin yung 16. Wala po nga na. Isa pa. Sharing ko po tayo. So ako, yung nanay ko po, ay nung Friday, no, kasi 1 week naman siya may sugat. So kung may mga diabetic dito, may sugat at ng dalili ng tao, hindi po siya pagbawalaan. So about a week, mayroon po siyang sugat, naglagnat, kaya gusto namin na ipa-check up mo. Well, syempre, mga nanay, ayaw na, nakaka-ayaw ko. So nung Friday na pilit ko po, sabi, lagi ka magpapalagyan kami. Pero, dahil walang doktor, nag-reach pa ng RX para malab siya, nag-ER kami. So, sa ER po, yung doctor sabi na magka-admit na kayo naman. Kasi hindi ka po naganda yung issue na dahil na paano naman mo. Yung sabi naman, hindi, ayaw ko. Magaling na, magaling ko. So, may sige na tayo na kasi nagdagdag ka. Ibig sabihin ko, pag nagdagdag-infection. So, may something. So, may pa-admit in short. Friday po yun, ay nakatok sa Morong, yung isang chapter natin sa Record. So, dahil hindi po ako aabot sa meeting place at 3:30, supposed to
nanay ko, mapatsyag ako, makauwi ako, makakapagpo ako. Nakakapag-lingkod ako, no? Hindi ko ako tumuloy. So sabi ko, pwede ko ba, Saturday na lang. O i-ayos ko lang na nag-fast. Saturday na lang ako magkakapag. Kasi may dalawa lang ako ng Saturday. Tapos na-admit na ako ng dito. So sabi ko sa mga kapatid ko, wala kayong doktor eh. Sa Saturday, kailangan pamunta niyo ako kasi pupunta ako ng University Fellowship. Sabi ko, kapatid ko, ang bayan. Sinabi na, alis ko pa. Sabi ko, sige na, kapatid ko si nanay. Kayo muna magbantay dito kasi hindi naman kagaya si nanay kahit kapitiga ko siya. So, tuloy ko na, long story short again, dumating yung ate ko at 5:50, kaya nakauwi ako ng base ako. Ngayon, sa terminal ako ng PG. PG po, ecology, papunta sa Paga. Then, kita ko po yung sister Jen. So, dalawa kami ng commute. Ayan. Tapos, pagdating mo doon sa Paga, before po doon, papunta kami sa Baga, na-receive ko na yung message ng kapatid ko na dumaan na yung doktor. Ang prayer ko kasi is ma-opera ang mga ko. Kasi bukod sa nasasaktan siya, malaki ang heal. Kasi nagamit ako na yung heal. Pero na-receive ko yun bago ako pumunta sa Baga. Bago ako nag-talk. Bago ako pamilin ng Diyos para sa talk. Na-receive ko yung answer prayer. Then, nagpunta po ako sa Baga, nag-talk, sa may mga about 18, 15 na tao, na naghihintay na ako. Then, pababa kami ulit sa Balaca, may mga 30, 40 plus na tao na nakikibigay sa salita ng Diyos. When I opened the message, the answer to my prayers, hindi over na nangyari. Nag-a-apply lang sa commitment, pausuin mo, and doon na lang ang pinahan ng aking brothers. Hindi na ito yung hapon na. And hindi na gumawin ako ng pagkain. Doon lang po. At yun ay lahat pagpapala ng Diyos. Palamakan natin sa Panginoon. Bakit po ako na-share sa inyo? Because this is my time. For your sake. Pakisabi nga po for your sake. For your sake. So ano ba sa Tagalog ang for your sake? Sige, sister. Para sa iyong kapakanan. Alang-alang sa iyong kapakanan. Alang-alang sa iyong Kapakanan. Ang mga nagbibigay ko Jesus, mayroong bigat yung bawat sakripisyo ng bawat isa. Amen? Amen. Kaya nag-enroll na, naglilipat ng mga innocent dividers. Kung saan talagang original passage, sa Santa Marta, may pastor. Meron. Kasi ko naglilipat, sino kasama? Ikaw. Taga Santa Marta kayo talaga. Kayo taga-group ba? Dito ka din. Pastor po, kasi doon sa kabila eh. Sa kasila. Dito ka na rin talaga. So, bawat subdivision natin po, nilibigat sa Panginoon, alam niya yun. Alam niya yung ating iniiwan para sa pagkakilan. Narinig natin yung for the sake of His sorrowful passion. Sa Tagalog, alang-alang sa mga tinis na hirap at kapatay ni Jesus. Yun ay patungkol sa kay Jesus. Pero itong for your sake, patungkol sa iyo. Patungkol kay Santa Faustina. Kung ano ang ginagawa ng Santa Faustina, mayroon yung ipanalala sa Panginoon. Yung Santa Faustina, mahal ng Diyos. Amen? Amen. Pero hindi sasapat sa pagmamahal ng Diyos. Kasi mas higit pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Pero merong lalim ang bawat ginagawa ng Santa Faustina. Sabi po dyan, sa Diary 41, for your sake, I will behold the Lord, which punishes. For your sake, I bless the earth. Alang-alang sa iyo, Santa Faustina, hindi ko palurusahan. Alang-alang sa iyo, Faustina, pagpapala ito mo. Sige, check sa Tagalog. Dahil sa iyo, ay aking pipigilan ang Kamay nagpaparusa, alang-alang sa iyo at pinagpapala ko ang sanlibutan. Di ba po kung meron kayong anak, yung isang anak mo, mabait, yung isang anak mo may ginawa
something. Kasi sabihin sa iyo, huwag mo lang pagalitan si kuya, alang-alang sa akin. Anong sasabihin ng nanay? O sige, alang-alang sa iyo, hindi tatamaan si kuya. Hindi ko siya kalulog sa akin. Ganun, di ba? Mga magulang. Ang Diyos ko hindi. Alang-alang sa mga dasal mo, Faustino, hindi ko kalulog sa akin. Ang mga dapat sa akin. Pagpapalain ko yung mga dapat pagpapalain, alang-alang sa iyo. Ibig sabihin na yung brothers and sisters, bakit ko pumunta yung kwento ko kanina? Hindi ako mabuti. Mabuti ang Diyos. Pero dahil alam mo kung yung ginagawa ako, may naisasakripisyo din ako. Kasi pag nasa community ko tayo, wala sa pamilya natin. I want you to be sa bed na sa tabi ng nanay ko habang may sakit siya. Pero alam ako, mayroon akong pupuntahan. May taong nagbibigay mercy sa akin. May nagbibigay at may ibagahan na butakan. When I do something, alam ko, meron mo bigat sa Diyos. Kapag ikaw ay humiling, yung puso ng Diyos sasabihin sa iyo, alang-alang sa iyo. Alang-alang sa iyo, ginagawa ko. Pagpapalaan ko. Amen? Amen. Ano ba sabi dyan? Sa Diary 7:1, know my child, that for your sake, I grant blessings to whole vicinity, to this whole vicinity. But you ought to thank me on their behalf, as they do not thank me for the kindnesses I extend to them. For the sake of your gratitude, I will continue to bless them. Sa Tagalog, sige sister. Ano pong sabi sa Tagalog? Dapat mong malaman, aking anak, alang-alang sa iyo ay nagbibigay ako ng mga pagpapala sa buong paligid na ito. Ngunit nararapat kang magpasalamat sa akin para sa kanila dahil hindi nila ako pinasasalamatan sa mga kabutihang inaaabot ko sa kanila. Para sa iyong pasasalamat, patuloy ko silang pagpapalaan. Para sa iyong pasasalamat, patuloy ko silang pagpapalaan. My dear brothers and sisters, lahat ng nandito ngayon, alam ko may kabutihan kayong ginagawa. Amen? Amen. At ang sabi ng Diyos, kung alang-alang sa inyong kabutihan ginagawa, pagpapalaan ko saan man kayo nilulukod. Natatandaan ko po nung nag-exhibit nung aking boss. Ano yung boss ko? Nag-exhibit kami, going to Dubai, nasa isang aeroplano. May katabi po ako, no? Nag-rosary ako, chapel. So, nilabas ko yung rosary ko. Nag-pray ako. So, papalag na yung, kasi paangat pa lang aeroplano, nag-rosary na ako. Hanggang kaya ko yan, hanggang hindi ako makakatulog. So, bago siya baglan, no, yung katabi ko, kilala pala ako, at same ang pupuntahan namin, nag-exhibit din siya sa other company. Siya yung sabi niya, wala nang wifi, no, gano'n pa ng ulo. Sabi ko, oo yata, kasi yata pala ng tabi. Sabi niya, natuwa ako sa'yo. Sabi niya, ay, yun ba? Sabi niya, oo nang ba? Doon ako sa ganito. Sabi niya, hindi na kasi nilabas ka ng sabi niya sa akin. Ay, oo, kasi sabi ko, ano ko na yung gawa ko, kailangan makita tayo ng ano. Sabi niya, kaya nga napayapa ako eh. Kasi alam ko yung buong aeroplano, safe na. Kasi may isa niyang nagdadasal. Amen? Parang mga nais yun. Kasi alam-alam doon sa isa nagdadasal. Hindi ko pa tayo yung Lord yung aeroplano. Kung wali nasa bangko kayo, depositor kayo, may mangkuhol na. Dahil naghihintay kayo, nag-chocolate muna kayo. So, alang-alang sa inyo, hindi matutuloy yung magdapan. Amen? Kasi yung sabi niya, vicinity. Sa paligid na ito, kung saan ka nakalagay, pagpapalain ko. Yun ang sinasabi ng Diyos. So kung nasaan kang lugar, kung nandun yung kabutihan ng puso, hindi manilimog ng Diyos mo. Yan ang promise na pagpapalain. Kahit yung mga nakapaligid sa'yo, hindi mapagpasalamat, damay. Pakisabi damay. Damay. Ay, diba? Pakita yung katabi, damay. 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 Pero ang
alarm dito, no? Alam ng Diyos na hindi mapagpasalamat yung mga tao, yung ibang tao, na hindi ina-acknowledge na may Diyos, na hindi ina-acknowledge na ito pagpapala ko ng Diyos. Kasi marami po ngayon entitled. Ano ba yung entitled? Karapatan ko ito eh. Akin to. Dapat mo talaga ito ibigay. Sino mapapasalamat? Trabaho mo yan. So, tricycle driver, hinatid ka ng safe sa bahay mo. Sino po nagpapasalamat? Bayad po. Baba mo na. Wala. Diba? So, yung mga tao, karapatan mo ihatid ito. Pero ang totoo, kung mabuti ko sa salamat po. Sabihin ka kami, salamat. 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 Practice, being grateful every day. So, yung practice natin, kasi ang sabi ng Diyos na, nararapat kang magpasalamat para sa kanila. So, yung mga tao, alam ng Diyos hindi mo magpasalamat. Pero kung ikaw, alam mo may Diyos, maging ugali natin mapagpasalamat. Kasi marami tayo dapat magpasalamat. Amen? Every day natin pag-gising sa umaga, hindi lahat nagpapasalamat. Pero yung bawat taga-friends, tama po ba, taga-friends, may papasalamat sa umaga pa lang. Amen! Kasi binuhay tayo eh. Marami po kanina umaga, hindi na po nag-gising. Pero bakit tayo nandito ngayon? Nag-gising tayo kanina umaga po ngayon. Safe tayo ng kanina. Ako po, nakasave ako nakarating dito. Nandun po ako binabasa sa Duwakay, sa Pure Gold, San Joaquin. Ayan, sabi 1.5 kilometers na lang. Pero tagal po ng grab, kaya naging po ako. So, sabi ko, saan kaya ako kasi first time ko yung pa yan. Pero safe ako nakarating dito. Kaya kanina pagdating nila, nakita ko yung salamat sa Diyos. Tama yung lugar, di ba? Kasi madilim papasok. So, di ba yung tama? Tama yun. So, every blessing na nag-receive natin, kahit gano'n pa siya kaligid, pasalamat tayo sa Diyos. Amen! So, nakakita tayo ng mabuting tao, pasalamat tayo sa Diyos. Nawa natin mabuting tayo. At tandaan natin saan ka man lulukan. Kung ikaw ang tao na dadala ng divine mercy sa iyong puso, yung buong paligid ngayon, pagtama natin. Yun ang sabi sa Diary 7:1. Amen! So, ano pa sabi dyan? Another for your sake, ni Jesus kay St. Faustina. I cannot suffer that country any longer. Diary 8:18. Do not tie my hands, my daughter. I understood that it had not been for the prayers of souls that are pleasing to God, that whole nation would have already been reduced to nothingness. Sa Tagalog, sila sister, hindi ko na paghihirapan ang bansang iyon. Huwag mong ikali ang aking mga kamay, anak ko. Nauunawaan ko na kung hindi dahil sa mga panalangin ng mga kaluluwa na nakalulugod sa Diyos, ang buong bansang iyon ay nawala na sa kawalan. So ano po yung sinasabi dyan na bansa? So sa Diary 8:18, ipinagdadasal ni Santa Faustina ang Russia. Pakisabi Russia. Russia! Bakit ang Russia? Si Russia kasi wala siyang land, pero malakas siyang country. So pag nagsimula siya ng gera, buong mundo dapat. Kasi kampi-kampi yan. So yung Russia, even in the secret of Fatima, yung sa Rosary, Russia ang minensyon. The only country na minensyon of conversion is Russia. Ganun ka sa kubulan na ang mga tao kasi wala ang Diyos. Hindi sila nilang kinikilala ang Diyos. At si Santa Faustina, ayaw na magbunaw yung bansa na yun. So, pinag-pray niya yun. Pinag-pray niya. So, habang nagdarasal sa Santa Faustina, dahil mabuti siyang tao, yung kamay ng Diyos na magpaparusa sa bansa na yun, nakatali. Hindi niya maipadala yung parusa. Hindi niya magbunaw. No? Kaya hanggang ngayon, may Russia. Pero lagi po natin ipagdasal. Dear brothers and sisters, every day, kayo ng chapel, pray for the conversion of Russia. Pag kayo ng Rosary, pray for the conversion of Russia. Kasi even in the diary of St. Faustina, Russia is mentioned. Nasabi sa diary ng yung bansang sinasabi. No? Sabi ng Diyos sa nauunawaan ko sa bawat kakailangan ng taong nakakalugod sa kanya, kayang ibigyan ang parusa.
Imagine si Santa Faustina pala yung mabuti. Paano kung yung katabi mo mabuti rin? Paano kung ikaw mabuti rin? Pakitingin nga po mukha mo mabuti. Mukha, di ba? So kung tayong lahat ay magiging Santa Faustina ng panahon na ito, gaano kalakas natin maitatali ang kamay ng Diyos para parusahan ang isang bansa. Amen. Amen. Paka-bless mo. Kaya po wala pong sayang sa pagiging mabuti. Wala pong sayang sa pagiging maawain. Wala pong sayang sa pagiging mapagkakaroon. Walang sayang sa pagdadala ng namin ng Divine Mercy. Walang sayang sa pag-abit ng buong ng Universe Fellowship. Walang sayang sa pagdadala ng Grace and Mercy. Walang sayang sa pagbibigay natin kahit gaano kami. Walang sayang. Kasi kung may pagmamahal, ang lahat ng iyo, pwede natin itagi ang kamay ng Diyos na mapaswalos. Amen. Baka natin ang Diyos na next, ano ba po? No, sabi sa Diary 1489, for the sake of your love, I withhold the just chastisements which mankind has deserved. Deserve ba natin maparusahan? Deserve ba natin maparusahan? Ibahin ko yung tanong. Nagkakasala po ba tayo? Amen. Deserve. Deserve natin. Pero, alang-alang sa kabutihan. Alang-alang sa kabutihan ni Santa Faustina. Sabi ko sa Tagalog, sige sister, para sa kapakanan ng iyong pag-ibig, pinipigilan ko ang makatarungang pagkastigo na nararapat sa sarap pag-ibig. Amen. Ang bless mo, alam niyo po, ginagawa ko sa ito, grabe naman si Lord, sobrang naman ang pagmamahal sa taong mabuti. Kasi kung bawal isang magiging mabuti, hindi niya kayang tunawin nila ang mabuti. Kaya niya talaga i-save lahat. So sabi ko sa inyo sa Santa Faustina, ang kanyang purpose sa mundo to save souls. Ipalaganap mo na may maawaing Diyos. Dahil pag bumalik sila sa awa ng Diyos, hindi sila mapupunta sa kaparusahan. Amen? Amen. So yun yung dahil sa kapakanan ng iyong pag-ibig. Pag-ibig na tapat. Pag-ibig na walang pag-iimpon. Pag-ibig na sukdulan ang pinilang sa Diyos. So yun po yung sinabi ni Jesus kay Saint Faustina. For your sake, para sa kapakanan ng iyong pag-ibig, pinipigilan ko ang makatarang pagkastigo na nararapat sa sangkatauhan. Tandaan ko na rin, deserve natin lahat ng parusahan. Pero dahil sa awa ng Diyos, dahil sa panalangin ng mabuting si Santa Faustina, na ngayon tayo po ang gumagawa, napipigilan mo. At maaaring lahat ng kaluluwa kung ating nanaisin na mailigtas, maisama. Malungkot kasi tugot-tugot ng isang ama. Diba? Gusto nga natin buong pamilya kahit wala sila dito. Amen? Pero dahil nandito kayo, yung biyaya, pupunta na sa kanila. Pero mas maganda kung lahat kayo, diba, nandito. Mahalaga ang pamilya. Amen? Amen. Pero sa Divine Mercy, hindi lang para sa iyo ang panalangin, hindi lang para sa pamilya ang panalangin, para sa buong sangkatauhan. That's the prayer chapter. The whole world. Sanlibutan. Kasi pag hindi natin pakilala naman, even Russia, o ng Diyos, we pray for them. Na dumating yung araw. Kasi may freedom eh. So may freedom of choice. Dumating na yung araw na makilala nila ng Diyos. Kasi alam niyo po sa Russia, meron niyang ginawang experiment na inassemble yung mga na-accidenting mga tao, buhay ulo, kinuha. Nagpa-function yung kamay, kinuha. Nagpa-function yung paa, hindi na-damage, kinuha. Pati buong internal, baga, kidney, yaman, inassemble. Kung yung puso, nung na-assemble nila ng tao, tumitibok. Pero yung walang buhay yung tao. Kasi, kanino ba namula ang buhay? Sa Diyos. Sa Diyos. So, tinanong nila yung experiment yun. Kasi manilangan may Diyos. Amen? Amen. Kasi buo yun eh. Pumipintig ang puso. Bakit hindi siya pumatay?
bakit hindi binibigyan ng anak ko? Kasi wala siyang buhay. No? So, yun yung dapat malaman. No? O kung may anak ka na pinagdarasal mo iniwan sa Diyos, continue to pray. Kasi ang sabi ng Diyos, that's your pag-ibig. Sabi ng Diyos, pinagdarasal sa Diyos. Dahil sa pag-ibig mo na rin sa akin pinagdarasal mo. Amen? Kahit kaaway mo lang pagdarasal mo. Amen? Amen. Kasi makita ang kaaway sa iyo. Away kayo ulit. Kasi makikita niyo na sila na nagdala natin. Amen? Amen. Ang first nyo kung, dahil hindi pa tayo pala sa level, first nyo na assignment is to bring beer. Isa-isa lang kayo. Every believer's fellowship that may welcome na first timer. Yun pang lagi ko sinasabi. Kasi pag walang first timer, ang naman ni Lord, kami ulit. Wala kami naakay. Dumaan ang isang linggo. So, hindi yan po madali. You have to pray for it. Lord, tulungan mo ako sinisisama ko. At sana umuko siya. For every no na in-invite niyo, okay lang yun. Go to another person. Invite ulit. Pero kasi pag no na ayaw na invite, wala na chance na makakapagdala kayo. Pero for your sake, gagawin ng Diyos yan na pag mayroon kayong naiingat. Pag may invite kayo, itaas natin. Sabi ko nga sa inyo, yung blessing na na-receive ko, alam ko, meron talaga, hindi talaga kami mabuti. Kasi mabuti ang Diyos. Amen? Amen. So next po, sa line 11:9, sabi sa my daughter, the light of my heart, it is with pleasure that I look into your soul. I bestow many graces only because of you. I also withhold my punishments only because of you. You restrain me, and I cannot vindicate the claims of my justice. You bind my hands with your love. So Tagalog po, kaya 11:19, anak ko, galak ng aking puso. Ang sweet ni Lord, no? Anak ko, galak ng aking puso. May kagalakan na tinitingnan ko ang iyong kaluluwa. Nagbibigay ako ng maraming grasya dahil lamang sa iyo. Pinipigilan ko ng aking mga parusa dahil lamang sa iyo. Pinipigilan mo ako at hindi ko maipagtibay ang mga pagkaangkin ng aking katarungan. Itinatali mo ang aking mga nagpupunan. God is love. Hindi po siya description God. Siya mismo ang pag-ibig. Kung sino ang tao umiibig, nandun ang Diyos. Ang sinong tao na hindi nagmamahal, wala doon ang Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, pero hindi natin mahal ang ating kapwa. Amen? Amen. So yan po ang sabi ng Panginoon, galak ng aking puso. Alang-alang sa iyong kapakanan mo, tinitingnan niya talaga, tinitingnan niya ang kaluluwa ng bawat isa sa atin. At kung makikita niya ang mabuti ang kaluluwa nito, nagiging galak ang kanyang puso. At dahil dito, napitigil natin ang kanyang kamay na magpapalus. Ang katalunan na dapat. No? Kasi pag ang justice po, may ginawa kang kasalanan, parusahan. Amen? Ang awa, kahit may ginawa ka kong kasalanan, dahil sa awa ng Diyos, maliligtas. Amen? Amen. When I have the divine mercy po, little by little, we are celebrating 25 years na po ito. Yung kasama ko po dito. So, 25 years na kami sa community. So, 25 years ko na po na laging narinig ang divine mercy, ang awa ng Diyos. Na ngayon po, no, nagagamit kami na ibahagi din yung divine mercy. So, 25 years, little by little, na narinig no, kung gaano pala kamaawa ng Diyos. Kahit hindi ka karapat-dapat, no? Mamahal ng Diyos. Kahit na ang tingin mo sa sarili mo, no, wala nang pamahal sa'yo, ang Diyos na pamahal sa'yo. Kahit na ikaw na napakamakasalanan, yung past life mo, hindi ka nagdadasal, hindi ka nagdiwala sa Diyos. Pero once na nakilala mo siya at bigla kang nag-change, nandoon yung pagbabago at pagmamahal at pagkakaloon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoong buhay. May class na po kayo? Amen. Kasi kayo na narinig din sa atin na
ginagawa ko may halaga sa Diyos. At alang-alang pala din sa mga kapitihan na ibabahagi ko, pagpapalain pala ako, ang pamilya ko, at ang lahat ng aking ipagdarasal. Amen? Amen. Actually, 10:73 po yan. Sorry, hindi ko edit. So, sa diary, edit ko din. So, sa diary 10:73, host dear to my heart, for your sake, I bless the Lord. Diary 10:73. Sa Tagalog po, mahal ng aking puso, alang-alang sa iyo ay pinagpapala ko ang sangkatauhan. How beautiful it is to me, dahil sa iyo, pagpapalain ko buong mundo, dahil sa kapatiran mo, pagpapalain ko mo, dahil sa iyo, pagpapakasakit, ipagkakaroon ko yung matagal na nagkaroon. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa iyo. Lahat ng ginagawa ko sa akin. Wala po tayong masasabi ng Diyos. Mahal ng aking puso. First, dear to God, for your sake, I bless the Lord. Ang mundo po, maybe brothers and sisters, hindi na ganun maganda ang nangyayari. Papunta ko dito yung Grab driver, nagpapayuhan kami sa ayaw ko mo. Naman yan ko na, sabi ng buti kong silbihin ko yung katulad yung ko yung mananalo. Sabi na, sabi na, kung ano na ba yun mo? So, ito lang hindi ko, boto ako ulit. Pero hindi na, hindi na ako boto. Nawala na siya ng pag-asa. Diba? Pero sabi mga kanya, huwag na mawala yung tatay ng pag-asa kasi habang meron po gumawa, kahit isa lang yan ang mabulis. Katulad nga po, nakikita kayo ng baby ko. Diba? Sabi ko, vaccine. Diba? Huwag kang traffic. Traffic na ayaw namin. O, pwede lang talaga. Diba? So, pero yung kagandahan ko, butihan yung nakikita natin sa sa tao, kada manibigay ng pag-asa sa atin. Kasi lahat ng mundo ay talaga sa ating Panginoon. Alang-alang sa iyo, pinagpapala ko sa mga kailangan. Ngayong gabi, brothers and sisters, let's examine ourselves. Ano ba ang nagawa ko na? Ano ba ang pwede ko pang gawin? Lahat naman ng aking ginagawa para sa Diyos. Alam pala ng Diyos. At ang pangakit alang-alang sa iyo. Alang-alang sa iyo kami. Pagpapalain ko kung saan ka nandun. Pagpapalain ko ang bawat kakagulala ko sa akin. Pagpapalain ko ang binigay sa iyo sa akin. Amen. Amen. Nandito siya. Kasi nandito kayong lahat. At ang lahat ng tingin, pwede lang ng Diyos. Ang maagos, tubig at dugo. Ang tubig at dugo ay pagpapalinis ng kaluluwa at buhay ng kaluluwa. Ang bawat kaluluwa mga sa Diyos. Kung tayo ay nagsusumikap, mas maraming tayo maakabot. Kung tayo nagsusumikap, mas maraming kaluluwa tayo. Nawa hindi natin pagsawain. Nawa hindi natin pagkakaran. Ang bawat isyon, ang bawat pagkatin, ang bawat pakikinig, ang bawat misa, ang bawat